Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko. Huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito?" "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na yon. Umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay
At matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi yon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 kaing. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. After this, Jesus went across Lake Galilee, or Lake Tiberias, as it is also called. A large crowd followed him because they had seen his miracles of healing the sick. Jesus went up a hill and sat down with his disciples. The time for the Passover festival was near. Jesus looked around and saw that a large crowd was coming to him. Where can we buy enough food to feed all these people? He said this to test Philip. Actually, he already knew what he would do. For everyone to have even a little, it would take more than 200 silver coins to buy enough bread. Another one of his disciples, Andrew, who was Simon Peter's brother, said, "There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people." Make the people sit down. There was a lot of grass there, so all the people sat down. There were about 5,000 men. Jesus took the bread, gave thanks to God, and distributed to the people who were sitting there. He did the same with the fish. And they all had as much
as they wanted. When they were all full, he said to his disciples, Gather the pieces left over. Let us not waste a bit. So they gathered them all and filled 12 baskets with the pieces left over from the 5 barley loaves which the people had eaten. Seeing this miracle that Jesus had performed, the people there said, Surely this is the prophet who was to come into the world. Jesus knew that they were about to come and seize him in order to make him king by force, so he went off again to the hills by himself.